Hello, guys. Good evening, good morning. I do hope you're always in the best of your health. Ilang araw na lang, 1 week na lang, 6 days, election na. Kaya, alam nyo guys, nasa kamay natin ang pagpili kung sino ang pipiliin nating mamumuno ng ating bansa. So, dapat galingan natin sa pagpili dahil ang ating ibobotong mga senador at mga iba pang mga political position ay tayo ang nagpapasweldo sa mga yan. Galing sa taxpayers money, yung sinesweldo na yan. Kaya dapat galingan natin ang pagpili ng mga senador na yan. Dapat yung mga mabubuting tao, wag tayong boboto nung unang-una, yung mga senador, dapat iboboto natin yung mga lawyer, yung mga lawyer, yung mga matitinong lawyer, hindi yung mga lawyer na rapist, mga lawyer na hindi naniniwala sa West Philippine Sea, yung pinatatanggal yung mga crew sa mga ospital. Wag nating iboboto yung mga ganyang klaseng tao dahil masyadong hindi tama. Diktador ang ginagawa, hindi nila nirerespeto yung ating mga religion, yung ating mga karapatan. Yung karapatan natin sa ating pagmamahal natin sa Diyos. Hindi nila nirerespeto yan. Dapat ang pipiliin nating mga senador, yung mga politiko, yung mga katulad ni President Noynoy Aquino. Dahil yan, si President Noynoy Aquino, ipinaglalaban ng Pilipinas. Matapang. Kahit tinatakot tayo ng China, kahit sinasabi ng China na iwa-war daw nila yung Pilipinas, magpapadala sila ng missile, na titirahin nila ng missile ang Luzon, ang Maynila. Hindi natakot si President Noynoy. Bagkus, nag-file pa siya ng complaint sa International Court, sa UNCLOS. At noong 2016, sayang, tapos na yung termino ni President Noynoy. Panalo tayo sa decision ng International Court sa UNCLOS. So, nung panahon ni Pinoy, magkano lang pamasahe? 7 pesos. Panahon ni Duterte, 13 pesos. Nung panahon ni Pinoy, yung mga presyo ng bigas, 20 pesos per kilo. Panahon ni Noynoy, 20 pesos per kilo yung ating bigas. Panahon ni Duterte, magkano? 50 pesos, 60 pesos. Ang laki ng diferensya. Tsaka nung panahon ni Noynoy, mahal ni Pinoy yung mga Pilipino. Kaya ginagalingan niya yung pag-handle sa economy ng Pilipinas. Hindi ka mukha ni Duterte. Diyos ko, utang dito, utang doon, umutang ng 7 trillion pesos. Pera pa yung iniwan ni Noynoy ng 7 trillion pesos. Di ba? Tapos, natatakot siya sa China, baka daw girahin tayo. Kung gigirahin tayo ng China, dapat, nung panahon pa lang ni President Noynoy, ginira na tayo ng China. Experience is the best teacher. Pero, hindi naman tayo ginigera ng China. Yung tinatakot niya yung sarili niya, pati tayo mga Pilipino, tinatakot niya. Nung panahon ni President Noynoy, tinatakot tayo. Threat, harassment, and intimidation ang ginagawa ng China dahil gusto tayong sakupin, gustong iland grab, sea grab ang ating mga territory. Tapos pinagbibintangan pa ng mga DDS supporter na si Pinoy daw ang nagbenta ng Scarborough Shoal. Pero ang totoo, ang nagbenta ng Scarborough Shoal sa City Eagles ay si Pandak, si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya ang ginawa ni President Noynoy, pinakulong si Gloria Macapagal Arroyo. Pati yung mga corrupt na mga official, pinagpapakulong niya yan. Tapos yung China, dinimanda niya sa International Court.
O, tapos yung China, tinatakot tayo, nababagsakan tayo ng missile. Anong ginawa ng ibang bansa? O, pinaimbestigahan, tinignan sa satellite. Nakita nga gumagawa yung China ng missile. Ang ginawa, binagsakan sila ng laser. O, 3 beses, durog ang China. Durog yung pagawaan nila ng missile. Natapos ni Pinoy yung termino niya, hindi tayo binabagsakan ng missile dahil dinurog na yan ng USA yung pagawaan ng China na missile. Kaya nagtataka ako kay Duterte, napakaduwag. Diyos ko, masyadong maka-China. Ang counting machine natin, di ba? Yung Smartmatic, galing sa China, kontrolado ng China. Kaya lang siguro nanalo yung si Rodrigo Duterte. Dahil sa Smartmatic ng China. Kaya ngayon, sunod-sunuran siya sa lahat ng gusto ng China. Pag pinadala ng China through yung 300,000 na Chinese, 10,000 ng isa at yung mga Chinese na 300,000 gumawa ng fake birth certificate sa Davao, tapos nagpuntahan yung iba sa Nueva Ecija, kunyari mga estudyante, pero yung pala mga trabahador pala ng Pogo. O, ginamit na entrance ng mga Chinese, 300,000 Chinese, yung pastillas gang, 10,000 per person, per incheck ng pastillas gang, 300,000 yan, 10,000 per Chinese times 300,000. Ang laki ng nakuha nila naman nila niyan. O, tapos nun, pagdating sa war on drugs sila, masyado mabagsik si Duterte. Pinagpapatay niya yung mga user ng droga, mga Pilipinong user, pero ang policy ng war on drug, save the user, jail the pusher, and the drug lords. O, ang ginawa niya, imbis na save the pusher, pinagpapatay niya yung imbis na save the user, ang ginawa ni Duterte, pinagpapatay niya yung mga user. Tapos yung mga drug lords, ginawa niya economic advisor. Imbis na mga Pilipino economic advisor niya, mga Chinese drug lord ang ginawa niyang economic advisor. Di ba talagang puppet siya ng China? Huwag tayong boboto ng mga puppet ng China, ng mga pro-China. Tandaan natin to, mga kababayan. Tayo nagpapasweldo sa mga senador na i-elect natin sa eleksyon. Taxpayers money doon galing yung isinisweldo natin sa mga senador. Kaya dapat mamili tayo ng matinong tao, yung may malasakit sa Pilipinas, may malasakit sa Filipino people, may malasakit sa ating Philippine Territoryo, yung West Philippine Sea, may malasakit sa ating saligang batas. Hindi kamukha ng mga ginagawa ni Duterte. Huwag natin maboto yung mga pro-Duterte dahil yan, wala malasakit yan sa bansang Pilipinas. Ang malasakit nila ay nasa China, pro-China yan. Kaya wag natin iboboto yan. Dahil tayo, yung taxpayers money natin, dyan ang gagaling yung ipapasweldo natin sa mga senador na yan. Dapat yan, may respeto sa saligang batas, may respeto sa Pilipinas, may respeto yan sa buhay ng mga bawat Pilipino. At may respeto yan sa ating saligang batas. Yun lang po. Good night and ingat palagi. Always live your life to the fullest. Bye-bye.